administrasyon. Considering po yung bilang na nanalo sa alyansa at kanilang ranking, indikasyon ba ito na hindi kontento yung publiko? Hahayaan ko ang Palasyo ang Malacanang sumagot sa katanungan yan dahil hindi ko tinuturing na barometro yan sa trabaho namin dito sa Senado. At bilang tagapangulo ng Senado, yan lamang siguro ang kokomentaryohan at papasyahan ko. Pero ito yung parehong proseso na nagluklok sa Malacanang kay Pangulong Marcos. Proseso ng eleksyon. Ito rin yung proseso sa gitna ng kanyang administrasyon. Maganda man o hindi ang kanilang tingin dito, kaugnay sa kulay ng politika ang ginagamit nilang lente, para sa akin, nananatili ang mandato niya na manilbihan at magsilbi bilang Pangulo ng ating bansa hanggang bago magtanghalian ng June 30, 2028. Ano mang pagkukulang, ano mang pagkakamali, mahaba pa ang panahon, kalahati pa, para ito'y punuan, iwasto o ayusin. At gayon din sa ating ikalawang Pangulo at iba pang halal na dapat manilbihan hanggang bago magtanghalian ng June 30, 2028. Kabilang na ako dun. So sir, too early for former presidential spokesperson Harry Roque to say na lame duck president na ang Pangulo. Hindi ko tinitingnan ng mga bagay-bagay ng lame duck o malakas na duck. Ano bang opposite ng lame? Ano? Hindi duck ang ginagamit kong panalmingan, ika nga o lente, para tingnan ng mga bagay-bagay na ito. Nakikita ko sa nagdaang halalan, matagumpay na naidaos natin ang isang mapayapang proseso para palitan ang ating mga leader sang-ayon sa ating sistema ng demokrasya. Yun lamang ang pananaw ko sa nagdaang eleksyon. Pero dapat ito maging challenge, sir, sa Administrasyong Marcos, yung naging result ng particularly senatorial election. Hindi hamon ang gagamitin kong salita. Dapat maging gabay ito siguro. Hindi hamon. Gabay sa mga susunod na dapat at pwede nilang gawin. Gabay sa mga dapat nilang punuan kung meron man. Gabay sa mga dapat iwasto kung meron man. Sir, ngayong klaro na kung ano yung magiging bagong composition ng Congress sa ilalim ng 20th Congress, may nagsasabi na lalakas daw ang tsansa ni VP na ma-acquit sa impeachment. Tulad ng dati, ayokong pangunahan anuman ang magiging resulta ng impeachment. Hayaan nating tumakbo ang proseso at hayaan natin magpasya ang impeachment court. Hindi para sa akin ang pangunahan yan. Hindi para sa akin mag-pre-game analysis, ika nga. Siguro gusto nyo mag-post-game analysis tayo pagkatapos. Pero anumang pre-game analysis, maaaring panguhusga nang wala pang napipresenta o nakikitang ebidensya ang mga uupo bilang hurado. Pero ano po yung nakikita nyo magiging sitwasyon dito sa Senate? Mas dadami na ba ang nasa opposition or dadami ang nasa admin? Or ano yung nakikita nyo considering yung mga pumasok sa Magic 12? 15 taon na ako sa Senado. Ang tingin ko sa kada senador ay hindi may tatak sa noong oposisyon o administrasyon. Ang tingin ko sa kada senador, ika nga ng maraming mga kolumnista, ay isang malayang republika na pagpapasahan ng mga isu sa kada may darating na isu at hindi dahil lamang yun ang kulay na dala nila nung sila'y nangampanya o nanalo. Each senator will decide for himself or herself the various issues we will confront as members of the Senate, as representatives of the people who are elected at large. Pero political institution ng Senate, sir, di ba? Parang hindi naiwasan yung impluensya. Ulitin ko, walang dikta ang partido kaugnay sa nakita kong performance o pagboto ng mga senador sa nagdaang panahon. Ang mga desisyon nila at pasya ay depende sa kanilang personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido. Okay, before RG, so sir, how about the Senate leadership? Ano yung nakikita? Mananatili kang Senate President o pwedeng magkaroon ng pagbabago sa Senate leadership? Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Tapusin muna natin itong kongresong to. May 2 pa kaming linggo na marami pa kaming inaasahang mapapasa at maihahabol na mga panukalang batas. Kung curious man lang kayo doon, pwede nyong tanungin din. Kung hindi, okay lang din. Pero Itatanong namin later. doon muna kami nakatutok at hindi yung parating na kongreso. Okay, RG. Balikan ko lang yung kasi May babalikan ka pa ron? Yes, outside of the impeachment process, syempre may mga natural allies
based on the personalities and the principles of the incoming 20th Congress Senator. So, ano sa tingin mo yung magiging itsura? Sino-sino sa tingin mo yung mga magkakasama based on their natural alliances, based on their natural principles? I will not prejudge nor predispose what each senator elected or already serving would be doing once the impeachment court convenes. Suffice it to say that I expect it to be lively and vibrant, given that we have 3 new lawyers entering the Senate. And that is a valuable addition to any impeachment trial insofar as enriching the discussion and enlightening not only our people but fellow members of the Senate in their function as an impeachment judge. But outside the impeachment trial, paano yung natural alliances na nakikita mo? Ulitin ko, sa 15 taon ko sa Senado, hindi naman nasusunod yung natural alliances, yung formal alliances nga, hindi rin nasusunod eh. Iba't iba ang desisyon nila. Kabilang na halimbawa dito yung pagkakahalal ko bilang Senate President na hindi naman sinunod yung mga partido, hindi ba? Ganun din. Sa maraming bagay nakakaharapin ng sino mang senador. Kada senador magpapasya individually base sa kanyang prinsipyo, paniniwala at pananaw. Binanggit mo na yung Senate presidency. Kahapon binanggit ni senatorial candidate Vicente Soto III na handa siyang Senator-elect. Senator-elect. Hindi pa siya proclaim. Okay. Malapit na. Sa Sabado pa. So, sabi niya, he's ready to accept the Senate presidency if the numbers are there for it. So, do you think there will be a contest? I think the same statement will apply to almost all the senators. Kahit naman sa akin nun, bago ko inisip man lang o pinangarap, hindi ko nga pinangarap na maging Senate President. Sino man na may numero, dapat tanggapin niya yung responsibilidad at yung hamon na yon kung nasa kanya ang tiwala ng mas nakararaming senador. Okay, sir. Given the results of the election, ano yung major issues na haharapin ng Senate in the 20th Congress? So, there's, of course, obviously, there's the impeachment. Ano pa? Well, there's the impeachment against the Vice President. An impeachment case was filed against the President, which is pending in the House. I don't know how that will be resolved in the coming weeks and or days. Nandyan yung mga panukalang batas na hindi namin mapapasa sa susunod na 2 linggo na kailangan pa rin bigyan ng pansin at tutukan sa susunod na 3 taon. Maliban doon, syempre, makikita mo na yung pagporma, paghahanda ng ilan na nangangarap, nag-aambisyon o nag-iisip na tumakbo sa mas mataas na posisyon o sa parehong posisyon, kabilang na ang Senado, pagdating ng 2028. Marahil makikita natin ang mga panimula na galaw kaugnay niyan. Hindi ba parang awkward? Kasi senator judges sa impeachment ng Vice President yung mga senador ng 20th Congress. They have a say on whether she can run for President in 2028. So paano yung mga tatakbo o nag-aambisyon sa 2028? At sa taong bayan, yung kanilang magiging pasya, kung ang nagdikta nga ba ng kanilang desisyon sa impeachment ay yung personal nilang interes o nakabatay sa ebidensya at sa batas at sa pananaw ng mas nakararami base sa kanilang napanood din na ebidensya ang kanilang magiging desisyon kaugnay na impeachment. It is up for each senator judge to defend his or her position in connection with that after trial. Okay, my last question. Kasi kahapon, in-announce naman ng House that